Sumainyo ang Panginoon. So, pasensya na po, tayo ay nahuli, 11 o'clock. Ako po kasi ay namiesta pa, sa Mabitak. Dapat po ay ang oras, dapat ang oras ng mamimisa ako ay 7:30. Kailangan maraming tao ang hinarap, pagkatapos ng misa na 6 o'clock. Kaya hindi ako nakaabot ng 7:30 mass. So, pagkakataon na yung misa naman ay 9:30, 10:30. So, hindi pa rin ako nakakain sa pistahan. Dito na lang ako kumain kain. Bahagi ho. So, tulad na pinamani, ang atin ay ang mahal na Birhen ng Candelaria. Sabi nga ho natin, siguro magandang pagninilay natin para sa kandila, na ang kandila ay lumiliwanag, nagbibigay ng liwanag sa pamagitan ng pagbabahagi. Hindi po siya pwedeng magbigay ng liwanag kung hindi siya nagbabahagi. Pagkakataon ko yun. At nawa, makita ko natin ito. Kaya nga sa batas ng mga Hudyo, sabi na iba o yung binyag. Iba o yung binyag na makita natin. Kasi yung binyag sa kanila ay again, 8 days after the birth. Yun ang kanilang binyag. So, yung tinatawag natin paghahandog sa templo, kasi malayo ito. Kung tusin, si Jesus ay isinilang sa Bethlehem ng Galilea, bagamat hindi natin alam kung saan nanggaling si Jesus ang pumunta sa Jerusalem. So, siya rin galing na mismo sa Bethlehem kasi 40 days, more than 1 month sa Nazareth. Bahagi rin hindi rin natin alam kung ito baga ay pagkatapos ng flight from Egypt o bago sila tumakas sa Egypto, kasi 2 years siguro bago, mostly. Pero yun na nakita ko natin, iniyandog sa Jesus sa templo, sinong pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya napakahalaga yung paghahandog. Bakit? Pagkilala natin, tulad na yung pinamanig natin, para magpakita natin na ito ay ibinabalik natin sa Diyos. Kasi sabi nga ho natin, lahat ng pagpapala, yung mga nakasimba, yung kahapon, sabi nga natin, tayo lahat ay pinagpapala ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Simple, ikaw. Kaya, bahagi rin na kinakailangan din natin, ibalik din natin sa Diyos yung lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob niya. Pero, sana maunawaan natin sa tatlong puntos, yung kandila, para maintindihan din natin yung bahagi ng ating pananampalataya. Una, ang kandila, nasabi natin ay nagbibigay ng liwanag sa pamagitan ng pagbabahagi. Una, ito ay liwanag. Ang ibinibigay dito ay liwanag. Napakahalaga ho. Sabi nga natin ngayong panahon na ito, napakahalaga yung maging maliwanag. Kaya nga, kanina tinatanong ko, ano ba yung pangalan nito? Hindi mahirap yung malabo. Baka mamaya iba yung may bigay natin pangalan. At hindi na yung pinag-iingatan ng simbahan. Kaya
kung sa mga binyag, isa akong hinihingi ay yung birth certificate, hindi mo talaga requirement yun. Ang talagang requirement ni Alin, hindi kayo magkaroon ng problema later on. Kasi baka mamaya, iba yung nasa pangalan sa birth at iba yung pangalan sa baptismal. Pagkatapos, nagkaroon ng problema, ay lalo pang nagkakaroon ng mas malalim ng problema kasi magkaiba yung pangalan. Kumisa kasi, kapag may problema doon sa pangalan, hinihingian yung baptismal certificate. No? Kung tawagin natin for reference, no? Yung mga dokumentong legal, no? Ay mahirap yung malabo. No? Kaya ngayong ating pananampalataya, isang pananampalataya na utusin, ay nagbibigay ng liwanag. At nais ng Diyos ang makita natin na yung ibinibigay ni Jesus si liwanag. No? Kaya nga ang ating simbolo ay kandila. No? Kasi mahirap yung sabi na natin, akala natin liwanag yung palay sabi na natin kapag sa dilim, matitisod ka. No? Mapapahama ka. Pagkakataon akong sabi, napakahalaga na maintindihan natin yung ating din pananampalataya. Maunawaan natin nang sa ganon, ay tunay na makita natin yung liwanag na tinatahak natin. Bagaman sabi nga natin, naniniwala na ako sa sinasabi ng mga matatanda, okay rin yun. No? Yan lang, ay kulang. No? Kulang. Kinakailangan mayroong nagbibigay ng liwanag. Kasi, hindi ko sapat na sabihin natin na nakagawian na. Isang paliwanag ko yun, pero kulang yun. Hindi maliwanag yun. No? Ba't mo ginagawa yan? Ay nakasanayan. Ano nakasanayan? Ay kapag hindi mo may paliwanag, lalo tayong madidiniman. Pero inatulong na Jesus. Kaya nga si Jesus sabi nga natin, ang liwanag na tumanghay, nakakita natin sa Capernaum, mula sa Zabulon at saka sa Naphtali. Makita natin yung liwanag. Liwanag dito sa sulig, sa Candelaria. Sa sitio Candelaria. Sana po, makita natin hindi yung nangangapa tayo. Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Pangalawa, ang ibinibigay ng kandila ay init, warm. Sa gitna ng sabi nga ho natin ng lamig ng panahon na ito, lalong naramdaman natin ngayong taon na ito, December, January, February, malamig pa rin. Ang simoy ng hangin, bagamat mainit yung panahon. Salamat tayo sapagkat libre aircon. Pero ibig sabihin, yung kandila ay bahagi ho yun na kung saan ay nagbibigay ng init na kung saan ay magbigay sa atin ng lakas, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay nanlalamig. No? Bahagi ho yun, kung minsan tayo ay tinatamad. No? Kung minsan tayo ay hindi makakilos. No? Tayo ay kung minsan ay depressed. Magsindi kayo ng kandila, no? Magdasal kayo, no? Bahagi yun. Kasi tayo ay pinagtitibay ng ating pananampalataya, huwag natin kalimutan, no? Kaya sa mga panahon na nakita ninyo na kayo ay malungkot, magsindi kayo ng kandila, no? Magdasal kayo, no? Bahagi rin yun. Namimiss yung mga mahal sa buhay na mayapa na, no? Magsindi kayo ng kandila at magdasal kayo. No? Yung iba kasi nagsisindi na ng kandila, hindi naman nagdarasal. No? Makita natin kung minsan, nakikita mo yan sa cemetery, magsisindi ng kandila, ako sa alis na. No? Hindi ko man ang nakita mag-cross. No? Bahagi mo yun. Napakahalaga ho. Kasi kayo tayo nagsisindi ng kandila, isang bahagi mo yun. No? Ang ating panalangin, makita ko natin. Kasi kahit na nga yung kandila, ginagamit yan ng mga albularyo. No?
Makita mo natin, no? Pero dapat makita natin yun, gamitin natin sa Kristiyanong pamamaraan. We have to put prayer sa pagsisindi natin ng kandila. No? Bahagi mo yun napakahalaga sa ating pagtilo sa daigdig na ito. No? Kaya napakahalaga ko, sabi ko kanina, no? Ay, Father, isa lang sisindihan ko. Okay, pero mas maganda lahat sindihan mo kasi nandoon yung nandoon yung mensahe, sa pagsisindi ng kandila at kaakibat ng panalangin. Ano magbigay nawa ng alin? Ng init ng bawat isa sa atin. We have to also pray for one another. Magkakataon. Kaya din po, siguro kapag may mga kapatid kayo nakikita ng malungkot, sabihin nyo, tayo magdasal, magsindi tayo ng kandila. At ilulog natin sa harapan ng Diyos. Makapangyarihan po yan. Pumunta tayo sa templo. Kasi yun ang ginawa ni Maria at ni Jose. Magpunta sila sa templo ng Jerusalem. Kaya mapalad, sabi ko nga, may mga tayo, may mga chapel tayo sa mga sityo, at tayo mapalad na maganito. Kahit na sabi nga natin malapit na rin sa parokya. Pero sana, sayang naman yung hirap na ginagawa niyo rito, paglalagay ng bubong, ng pagkasaayos, tapos hindi naman natin ginagamit sa ating panalangin. Kung minsan mas marami pa ngayong meetings, pero sana ngayon, magdiri tayo ng kandila, magdasal tayo. Pangatlo, ay ito'y pagbibigay. Sabi nga natin, pagbibigay ng alin? Ng sarili. Merong iba kasi nagbibigay nagbibigay, hindi naman kanya. Yan, kuminsan yung mga dahilan ng ating mga sa ngayon, sa yung mga nasa yung tinatawag nating mga kapatid natin na involved sa flood project na ghost at yung mga hindi maayos, bakit sila nangurato? Ibibigay ko rin sa iba. Pero hindi yun. Yun ay sa taong bayan na kontrolsin, nakatalaga para saan? Sa flood control. Hindi mo para ipamigay, para manalo ka sa susunod na eleksyon. May mga taong gano'n ang ipinamimigay hindi kanya. Hindi. Kapag hindi iyo, huwag mo ipamigay. Father, turuan mo yung iba para magbahagi ng sarili niya. Turuan nyo. Pero huwag niyong agawin sa kanya. Yung kanyang para sa kanya. Tapos ikaw ang mamimigay. Hindi. Pagbibigay ng sarili, napakahalaga yan. At walang iba kundi din. Nakita natin si Jesus. Nakita ko natin. Ito. May plastic pa. Bagong-bago. So, yung cross, si Jesus, pagbibigay ng kanyang sarili, naging tao, ang Diyos na naging tao, biro mo yun, si naging tao, bagaman siya'y Diyos, at ibinigay ang kanyang sarili, binigay ang kanyang buhay. Pagkakataon na kung saan huwag natin kalimutan, para alin, matubos tayo sa ating kasalanan at kakulangan. Kaya po, bahagi o yun, huwag natin kalimutan. Sabi ako minsan, mas gusto natin na makita natin yung binibigay natin malaki, hindi naman sa ating sarili. Hindi titignan ng Diyos yun. Pagkakataon, isa o magandang bahagi. Halimbawa, kayo, kumisan tayo, kapag may sakit na kaibigan, ayaw natin dumalaw. Kasi kumisan iniisip natin na alin. Wala naman ako ibibigay. Mali yun. Dumalaw kayo. Ano ibibigay nyo? Wala akong pera, Father. Wala man na akong pangpili ng mansanas, ng saging. Okay, ikaw mismo. Ikaw mismo. Hindi naman mauubos ang may sakit ng maraming mansanas .
bahagi hindi naman sabi nga, hindi na makakain ngayon kung minsan, may sakit, Huwag yung sabihin na, kaya hindi ako dadalaw sa kaibigan kung may sakit kasi wala akong ibibigay. Hindi, May bibigay kayo, sarili ninyo. If you could extend something, good. Pero huwag yung dalawing dahilan na kaya hindi ako makadadalaw sa kapatid ko, sa kaibigan ko, sa kamag-anak ko na may sakit kasi wala akong ibibigay. Ay, hindi yung maganda yun. At kahit na po yung inyong kaibigan, maintindihan nila. Alam naman ng kaibigan mo kung meron ka o wala. Kahit na sabi niya, siguro nalaman niya na ikaw ay mayaman, pero nagkataon na sa pagkakataon na ito, walang-wala ka, sabihin mo. Pero alin yun? Kasi makita natin, kasi sabi nga, kuminsan yung elemento ng kaisipan natin, akala natin, yung halaga ay alin? Yung ibinigay natin na bagay. Hindi. Yung sarili ninyo. Yan po yung mensahe ng kandila. Kaya o yan, hanggang yan ay may kandila, kung hindi lang hanginin, pagbibigay yan ng liwanag at ng init hanggang maubos yan. Hanggang maubos yan. Sigurado magbibigay ng liwanag at ng init. Kasi bakit? Pagbibigay ng kanyang sarili. At magpasalamat po tayo. Magpasalamat tayo sa mga tao naging kabahagi ng ating buhay na patuloy na nagbibigay ng kanilang sarili. At sila rin, liwanag natin, katulong natin, bahagi yun kung saan lalong-lalong sa pagkahak natin sa daigdig na ito. At tayo ay inaano niya sa ganong klase ng pagkaunawa. Na alin? Katulad ni Maria at ni Jose, dala-dala nila si Jesus ang liwanag. Kaya sana tayo pumunta. Dala-dala natin si Jesus na nagbibigay ng liwanag at nagbibigay ng kanyang sarili.